Okay. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Heavenly Father, as we come together for this Bible study, we ask for your blessings and guidance. Please bless each member, those listening online, and any newcomers who may join us. Use this group mightily, Lord, to spread your word and your love. May your Holy Spirit be our guide as we study your word. Help us understand and apply your teachings in our lives, growing in faith and love. May our Mother Mary help us to receive your word, to bear your word, and to share your word to others. We thank you for this opportunity and offer this time to your in Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Good evening, good morning, brothers and sisters in Christ. Uh, Welcome, Sister Arlene, at sa mga nanonood po sa online. God bless us all. Ngayong gabi po, ang topic natin ay Zeal for the Lord. At ang ating pong reader ay si Sister Kite. Okay, oo. Sister Kite, good morning. Good morning po. Alright. Zeal for the Lord. Zeal for your house will consume me. John 2:17. We Alright. pray that zeal for you, Lord, should be like a fire consuming our hearts. Zeal for you is the effect of love. The sincerity and intensity of our love are measured by the ardor of our zeal. How could we love you with our whole heart and not burn with desire to spread your kingdom on earth? Zeal is love in action. The more our love for you burns in us, the more the flames of zeal consume us. Do not lag in zeal. Be ardent in spirit. Serve the Lord. Romans 12:11. Give us, Lord, the grace to make the most of all occasions and circumstances to win souls to you, whether our life be long or short, spent in the family or active apostolate or office work or within the walls of school or even on a sick bed. Lord, let us be zealous first in our cooperation with you in working our salvation with all earnestness and fervor before we can become zealous for spreading your kingdom on earth. Work out your own salvation with fear and trembling, for it is God who is at work in you, enabling you both to will and to work for his good pleasure. Philippians 2:12-13. Let us make use as far as we can of the means of grace the church offers for our holiness. Let us frequently approach the sacraments, listen attentively to the word of God, be devoted to prayer, and read spiritual books. Let grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. Lord, let us not neglect any opportunity of doing good works. So then, whenever we have an opportunity, let us work for the good of all, and especially for those of the family of faith. Galatians 6:10. Let us cheerfully make sacrifices for you. Do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifices are pleasing to God. Hebrews 13:16. We will gladly take ridicule or misunderstanding or persecution for you. We are even ready to lay down our life for you, if need be. Christ will be exalted now as always in my body, whether by life or by death. Philippians 1:20. We will exert efforts for the salvation of others. For this I toil and struggle with all the energy that he powerfully inspires within me. Colossians 1:29. We will try to discourage and hinder our friends and relatives and others from sin. We will advise them and pray for them. Lord, let our zeal for you spread to all around, both far and
interest and whatever furthers your kingdom on earth. I will most gladly spend and be spent for you. 2 Corinthians 12:15. Ito po ay tungkol lang sa sa pagiging masigasig natin para sa Panginoon. Si Bishop Lito, nag-post siya sa mga Facebook. Ang binigyan po niya ng diin ay zeal of the Lord. Of ang pagiging masigasig ng Panginoon. Tama po yun. Kasi ang pag-uusapan natin, ang pagiging masigasig natin para sa Panginoon, no? So, binigyan po niya ng emphasis sa kanyang mga post sa Facebook, zeal of the Lord. Ngayon po, tatalakayin natin ay zeal for the Lord, yung ating response, no? Kasi yung zeal ng Panginoon ay talaga mangyayari, no? Hanggang sa wakas ng panahon. Ayun po yung divine plan niya. No, yung divine plan hindi po mapipigilan niya, no? Talagang tuloy-tuloy po 'yan, no? Parang train. Darating po sa destination. Ganun din po ang plano ng Diyos, no? Ang kanyang plan ay matutupad, no? Ayun ang zeal of the Lord. Ngayon, tong zeal for the Lord, ito po yung response natin. Ang ating pagiging masigasig. Ang bibigyan kong diin dito kasi pag mahal natin ang Panginoon, merong zeal for the Lord. No, kaya siguro check po natin yung ating pagmamahal sa Lord, no? Kung ito po ay tumitindi o nagiging parang kung anong level lang, nag-i-stay doon, naging stagnant. Kumbaga sa tubig, pag stagnant, hindi nag-i-improve, no? Parang po yan yung o kung di bumababa, lalamig. No? Kaya siguro sa prayer meeting na to, sa Bible study natin, we will pray, no, na magkaroon tayo ng zeal for the Lord. No? Lagi naman renewal yan, no? Kapag nanghihina, kasi hindi naman nakalagay na sa nabanggit natin na kung ating buhay man maikli o mahaba, basta may zeal for the Lord, no? Si Father Jesse namatay ng 65 years old. Mga iba, si Blessed Acutis, magiging saint siya, si Carlo, no? Acutis, no? Bata pa lang. Si Saint Teresa of the Child Jesus, 24 years old. Si Saint Mary Goretti, yata, mga 12 or 14, no? So hindi po, hindi po nasa edad, no? Ang mahalaga, anumang edad, ay magkaroon ng zeal for the Lord, no? Magsigasig para sa Panginoon. At magkakaroon tayo ng sigasig sa Panginoon kung may pag-ibig tayo sa Panginoon, no? So ayun po yung parang first point ng ating reflection, no? So I am praying for all participants of this Wednesday appointment with Jesus, na the Lord will renew our love for Him, no? Ini-invoke ko ang blessing ni Lord kay Brother Aldrin, Brother John, Bishop Lito, at Brother Alvin. Kay Sister Arlene Cuadras, si Sister Karina, si Sister Jessica, si Ate Emily, si Ate Edith, Ate Baby, si Sister Kite, ang Armor of Faith Prayer Group, ang San Martin de Porres Church as Christ Family Prayer Group. May nabasa akong pangalan, Min. Hindi ko po alam kung brother to o sister, no? Pero ini-invoke ko ang blessing sa iyo ni Lord. Itong tao matanda na, bata pa, teenager, o encourage natin para magkaroon silang zeal for the Lord, no? Kung tayo mag-iisip na bata pa naman, hayaan mo muna gawin yan kung ano gusto niya, no? Umpisahan natin, no? Kaya meron tayong mga ministry, reflection, kahit saang lugar, sa mga kabataan, sa mga bata pa, no? Ganun po yung zeal. Kailangan sa malayong lugar magpakita ng pagiging masigasig natin kay Lord. Kung tayo dyan, okay, no? Karaniwan yung mga pare, no? Pupunta po sa lugar, no? Pero para sa inyo, siguro,
Pwede sa bahay mismo. Diyan mo ipakita sa bahay mo yung pagiging masigasig sa Panginoon, no? Kaya nag-post po ako na misa sa Facebook na ano ba yung mga practical steps, no? Katulad ng anong ibig sabihin ng pagiging katolikong woman, no? Yung may asawang babae. Sa bahay mismo, ipakita mo yung zeal for the Lord, no? Ganun din sa mga lalaki, no? Bilang family man, no? Ipakita nyo yung pagiging masigasig nyo sa inyong pamilya. O sa mga nakatrabaho, ipakita nyo yung pagiging masigasig nyo sa Panginoon, sa opisina. No? So, lahat po ng lugar na kung nasasaan tayo, doon natin ipakita ang ating pagiging masigasig sa Panginoon. No? Sa ating mga prayer intentions, no? So, hindi lang sa panalita, kundi sa panalangin. O sa adoration sa Blessed Sacrament, naging masigasig tayo ron. Madalas tayo yung bisita sa Blessed Sacrament, naging masigasig tayo. O nagbabasa tayo ng spiritual books. O masigasig tayo sa pagbabasa ng spiritual books. For our well-being, our benefit at benefit sa ibang tao. O masigasig tayo sa mga posts natin sa mga messenger, sa Facebook. Naging masigasig tayo ron, no? Kahit wala na nagbabasa. Okay lang, diretso lang, baka makahit tayo kahit isa. No? Target natin, no? Hindi naman tumadamihan, no? Sabi nga ni Pope Benedict XVI bago siya namatay, ang evangelization 1-to-1. No? So wag tayo maano na bakit hindi marami, no? Kahit na isa makahit tayo diyan, no? Ayun mahalaga, no? Magkakaroon ng ripple effect. No, parang bato hinagis mo sa tubig, nagkakaroon ng ripple. No, dumadami. No, so hindi na hulugan na magsalita ka kundi silent sa prayer mo. Masigasig sa panalangin, masigasig sa spiritual reading, masigasig sa pagbisita sa Blessed Sacrament, masigasig sa ginagawa yung duty ng ating state of life. And duty state of life. Ito lang po ibig sabihin ng zeal, no? Kahit nire-ridicule tayo, iniinsulto, o kung ano-ano man, nababastos, okay lang, tuloy lang ang zeal for the Lord. Nagiging zealous tayo sa ating patience. Magiging pasyensya na ako. Kasi zeal for the Lord, nagiging more patient na ako. Nagiging more understanding ako. Part ng zeal yung for the Lord, eh. Maraming zeal for the Lord, no? Yung pananalita ko, mahinahon na. Part ng zeal for the Lord yun, no? Maraming paraan ng zeal for the Lord, no? Hindi lang actual preaching or kung hindi yung sa mga ugali natin nagiging tayo na. Nagiging mas maunawain, nagiging mapasyensya, nagiging mapagmahal. Tumataas yung antas ng ating zeal for the Lord. Marami po sa atin, retired na, sa bahay na lang. Diyan din na zeal for the Lord. Ano ginagawa mo sa bahay? Dasal ka, dagdagan mo ang prayer mo. Pagpadasal mo yung mga kaluluwa sa purgatorio. Sabi nga ni Padre Pio, ubusin natin yung mga kaluluwa sa purgatorio para makapunta siya sa langit. Dagdag na zeal yun. When I pray for the poor souls in purgatory, lalo sa wala nakakaalala. No, maraming zeal, dagdagan natin, no? Dagdagan natin yung mga, limbawa, yung mga kabataan naliligaw na landas. Dagdagan natin ang prayer for them. So kahit na sa bahay tayo, very anti-zealous for the Lord. Kahit na sa bahay lang, na hindi na gaano makalakad, na hindi na gaano makatayo, o marami ng sakit na ramdaman, lahat ito for the glory of God. Dagdagan po yung zeal, Lord, itong mga pain ko, itong mga sakit ko. Inaalay ko for the salvation of souls and for your glory. Dagdagan mo yung ganong intention. No, ganong intention, no? Dati, di ba, tumarin-tuwan-tuwa ka sa paggagawa sa bahay, paglilinis. Pag tumatanda tayo at medyo masakit na mga buto, medyo nahihirapan na. Kaya iaalay mo kay Lord yun, dagdagan mo ang zeal mo for the Lord, no? So, ganun po, no? Kung gusto mong zeal for the Lord, yung makinig ka na, di ba, magandang mga religious, spiritual sa mga YouTube, dagdagan mo. Sabi mo, Lord, sa panonood ko nito, madagdagan ang zeal ko. Tapos, kung sa palagay mo, i-share mo sa Facebook. Kung may tamaan, good. Kung wala tamaan, okay lang. Oo. Ganun talaga eh. Oo. Para nag-hashik, no? Nung the sower and the yung the sower and the seed, no? Na famous parable, no? Nung sinare ko sa Facebook, yung pinakamahabang sermon ko eh. Yung the sower and the seed, no?
Ayun, talaga po, mga iba, wala, sandali lang, nawawala agad. Mga iba talaga pagtyagaan natin, mamumunga din. Mga iba 30, mga iba 60, mga iba 100. O malay mo ngayon, ang bunga na nasa 35 na. O 36, okay na yun. Basta tuloy lang yung zeal for the Lord, no? Sinasabi ko mga sa kaparian, no, mag-vocation campaign. No, huwag tayong manghina kasi tumatanda ang mga pare at namamatay. No, mag-campaign tayo for vocation, mga susunod sa atin, no? Kaya yun po yung pinagmimitingan ko ngayon sa sa Baras, no? Kasi isa lang yung pare ni Father Jesse na naiwan eh. Ang daming communities, no? Kaya kinakausap nagpaplano paano mapapadami. Yung una-una sa misa. Hindi kakayanin ng pare yun, daming misa ron, no? Kaya tinanong ko si Father Bishop Lito, kung pwedeng mahiram panandalian si Father Edward, no? Para makatulong dun kahit paano, kahit hindi regular, no? Paminsan-minsan hanggang maging makatayo sila. So, ano yan, responsibility po natin yung masusunod sa atin, no? Sa mga kaparian, no? Kaya zeal for the Lord. Sa mga lay people, tatanda rin po tayo, no? Si Sister Emily, no? Yan, Sister Jessie, Sister Kitty, no? Ate Edith, no? May mga susunod na rin po sa atin, no? Medyo maganda tayo si Ate Arlene, no? Retired ka na rin ba, Ate Arlene, no? Medyo mag-form na rin kayo, God's beloved, no? Tatandaan na rin yan, mauubos din, no? Mauubos, bakit? Tatawagan ni Lord, no? Nami-miss ka ni Lord, gusto ka niya makasama na forever, no? Ayun ang death eh. Yung death kasi kukunin ka ni Lord eh, no? Nami-miss ka na niya. Gusto ka niya makasama forever. Yun lang, may duty tayo pag alis natin dito, dahil may buhay pang tao, mag-form na rin tayo ng grupo na kapalit natin, no? Para tuloy-tuloy po yung evangelization. Kaya nga sinabi po ni Pope Francis, no? A few days ago, pinost ko rin po sa inyong sa Messenger, no, sa group chat, no, na sinabi ni Pope Francis, it takes the dedication of parish priest for the church to continue. No, kung hindi dedicated yung pare, talagang hindi mabubuhay, no? Although gagawa ng parang si Lord yan, no? So, the same with lay people, mga active kayo. No, nasa dedication ng lay people na katulad nyo para magpatuloy ang gawain ng Panginoon, no? Kaya ang message si Lord sa atin, isa sa mga messages ni Lord sa atin nung namatay si Father Jesse, lalo sa Bishop Lito, no? Na lagi natin pag-uusapan na ilang beses kung topic sa group chat natin, na mag-vocation campaign tayo. Manalangin. Siguro yung Christ Family Prayer Group, Sister Arlene Quadra, pakisabi po sa God's beloved nyo, isa sa mga prayer intention nyo for the increase of priestly vocation. Gawin nyo po intention ng God's beloved po yan, no? Sabihin nyo po request ko, no? Para katulad nangyari kay Father Jesse, wala halos kapalit, no? Isang pari lang, no? Kaya siguro po gawin nyo po part ng inyong weekly gathering, na sabihin nyo po magkaroon po ng nag-request po ako ng dagdag sa intention nyo for an increase of priestly vocation. No? Ganyan pa, no? Ganun din po sa Christ Family Prayer Group, sa Martin de Porres Church. Pray to the Lord of the harvest, sabi ni Jesus, to send laborers to His vineyard, no? Vineyard, no? So, kaya para itong ipapadala niyang mga manggagawa sa kanyang vineyard ay maging masigasig. No, may mga manggagawa kasi kulang ng pagiging masigasig eh. Kaya we will pray for them, no? Magkaroon ng zeal. Yung love nila kay Lord, maging maging malakas, no? Halimbawa kay Mama Mary, ang request ni Mama Mary sa Fatima, we pray the rosary every day. Marami na po tayong rosary ngayon, no? Ang galing din po kay Bishop Ed Rubio, no? 3,000 rosaryo meron tayo. Kaya naghahanap tayo ng communities na tuturuan natin magdasal ng rosaryo. No? Kayo mag-form kayo ng ganyan, parang Legion of Mary. Mag-form po kayo kung meron kayong community ma-form na na magdasal ng rosary, mga bata. Kahit 7 sila o 5. No? Everyday magdasal ng rosary. Tapos pagdasal ng rosary nila, of course, meron tayo dahil mga bata yan, bigyan natin pang merienda. No? Para ganahan naman sila sa kanilang buhay sa simbahan, no?
Kaya siguro ay hanggang doon po muna, no? Hanggang doon muna, no? Sa paggawa natin ng kawang-gawa, maging zealous tayo sa paggawa ng kabutihan sa ating kapwa, no? Sana basa nga natin dito, do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifices are pleasing to God. So yung paggawa natin ng kabutihan, ang pagbabahagi natin kung anong meron tayo, may connect natin yan sa sharing ni Brother John Paul, no? Yung The Good Samaritan. Ito ay sakripisyo nakalugod-lugod sa Diyos, no? Naka Hebreo 13:16, no? Nabasa po natin sa part ng zeal, no? Magkaroon tayo ng zeal na madagdagan ang kaalaman natin sa Panginoon, no? At ang tungkol sa simbahan, no? Para ma-share po natin, no? Nakalagay po rin dito, sinabi ni St. Paul sa Colossians 1:29, for this I toil and struggle with all the energy that He powerfully inspires within. Kaya yung inspiration na nanggaling sa Lord na nakuha ni San Pablo ay sinabi niya, nag-exert siya ng effort para maibahagi ito. No, ganun po si St. Paul, no? Sige, habang nag-isip po kayo mag-share, no? Mag-sharing nyo mga 2 minutes, 3 minutes, no? Lahat po tayo. Na-share ko po sa sermon po yung 40th day ni Father Jesse. Alam niyo po si St. Paul, yung kanyang pagiging masigasig, ano siya, 5 beses na hinampas ng 39 lashes ng mga Hudyo. 5 times 39 na lashes. Wala pa, di pa tayo naabot yun. Pero tuloy pa si St. Paul. No? 3 times na shipwreck siya. Shipwreck. 3 times. 1 day, nasa dagat lang siya. Nasa tubig. Di mo ang hirap nung ginaw-ginaw nun, di ba? Minsan, wala siya makain. Wala siya mainom. Kulang ang kanyang panamit. Tapos pinapalo siya ng sticks, no? Sinabi niya 3 times. Nasa 2 Corinthians po yan. Pero sabi ni St. Paul, ang mga bagay na yan ay hindi pumipigil sa akin para ako maging masigasig sa Panginoon. No? Kumbaga naman sa atin, i-translate natin yan, no? Halimbawa ako, marami na akong spine injury, no? Nahirapan na rin po ako maglakad at pumunta sa malayong lugar. Si Sister Emily, madalas sa bahay, mahirap maglakad dahil mayroon hip damage, no? Ang iba sa atin na madalas na sa bahay. Ayan po ay hindi makakapigil sa pagiging masigasig natin sa Panginoon. Maaaring hindi sa malayong lugar, kundi sa tahanan mismo, pagiging masigasig ka. Ginagamit mo yung social media para ma-proclaim natin si Jesus. No, ayun po, no, maraming paraan para maging masigasig sa Panginoon dahil mahal natin si Jesus. No, kaya mga pag-pray natin sa poor souls in purgatory, masigasig tayo. Kasi mahal natin si Jesus eh. Gusto ni Jesus lahat mapunta sa langit. Panakahiga tayo. Dagdagan natin ng prayers sa mga for the conversion of sinners. Maraming paraan para maging masigasig. No? Ayun po dahil sa pagmamahal natin kay Jesus, no? So, itong pagiging masigasig natin ay for the interest and furtherance of the kingdom of God here on earth. Sinabi ni St. Paul sa 2 Corinthians 12:15, I will most gladly spend and be spent for you. Kung meron po sa Tagalog dyan, pakibasa po 2 Corinthians 12:15. 2 Corinthians 12:15, 2 Corinto 12:15. Sa English, I will most gladly spend and be spent for you. Ibig sabihin, ibibigay ni San Pablo
ang kanyang buhay para sa mga Kristiyano na kanyang pinaglilingkuran. May nakakita po sa 2 Corinto 12:15. Sa Tagalog po, may nakakita. Kasi maganda po sinabi ni St. Paul dito eh. Oo. Meron po. Tsaka Hebreo 13:16. Hebrews 13:16. Kung meron po kayo dyan, pakibasa lang po sa Tagalog. Hebrews Yung oh, 2 Corinthians, 12:15. 15. Oo, sa Tagalog po. At ikaliligaya kong gugulin ang lahat, pati ang aking sarili upang kayo'y mabuhay. Kung madadagdagan ang pagmamahal ko sa inyo, dapat bang mabawasan ang pagmamahal ninyo sa akin? Okay na po, no? So, pakiulit po, ang mahalaga po yung first part. Yung nagagalak siya. Pakiulit po, yung part na nagagalak siya. At ikaliligaya kong gugulin ang lahat, Oo. pati ang Oo. aking sarili upang kayo'y Okay. mabuhay. Okay po. Ikaliligaya ko, nagugulin ng aking sarili para sa inyo. No, ayun po yung sabi ng zeal for the Lord. No, kaya ayan po yung parang ko, sinasabi sa mga kaparian, ikinaliligaya nyo ba ang paglilingkod nyo sa inyong mga parishioners? Ikinaliligaya ba ninyo? O hindi to burden. No, po nakakapagod, maraming schedule, nakakapagod po yan, totoo po yan. Pero ikinaliligaya mo ba na sinabi ni St. Paul, ikinaliligaya ko, naguguli ng aking sarili para sa inyo. No, isa po yan, no? So isang tanong po sa atin yan, sa ating lahat po, no? Ikinaliligaya mo ba ang paglilingkod mo sa Panginoon? Sa inyong tahanan, sa opisina, sa trabaho, kahit nasa may sakit ka. Ikinaliligaya mo ba na iala yan para sa Panginoon? Ikinaliligaya mo ba yan ng pagbitbit ng iyong krus sa araw-araw at para sundin ang Panginoon? Ikinaliligaya mo ba? Pag hindi po, you ask the grace of God. Kasi Jesus will give us His joy. No, nakalagay sa John 15. No, tama. Oo, John 15, no? Verse 11. Sinabi ni Jesus, I have told you this, that my joy may be in you and that your joy may be complete. Kaya kung wala po tayo, hindi po natin ikinaliligaya na o tinatabangan na tayo, hilingin niyo po itong grace na to. Kasi bibigay ni Jesus yung the joy of loving Jesus, of serving Jesus, no? Kasi ilan po talagang purpose ng buhay natin, eh. No? Ang purpose ng buhay natin sa may sinulat po ako niyan, medyo makapal-kapal, eh, no? Pero in one sentence, nakalagay po sa Catechism ng Catholic Church, ang purpose ng life natin is to know God, to serve God, and to love God, and be happy here on earth, and our happiness in heaven forever. Ayun po ang purpose ng buhay natin sa mundong ito. No? Mga ibang bagay, pinag-uusapan para lalo maunawaan, pero yun pong purpose ng buhay natin na sinabi ng Catechism ng Catholic Church, no? Kaya ang tanong, ikinagagalak ba natin ang paglilingkod kay Jesus, no? Kasi lahat po to kay Jesus, no? Kaya ikinagagalak natin kahit na maraming mga pagsubok at mga pagod, no? Meron po nakakita sa Hebreo 13:16, Tagalog po. Hebreo 13:16. Oo. Tapos itigil po ako sandali at mag-share po sa inyo kahit na 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, no? Ayun, si brother, Rolly, si sister Yoli, si brother John Paul. O sino po yung nasa likod? Mahina na mata ko, hindi ko na makita. Oo, hindi ko na makita. Si kapatid ni John Paul, no? Oo, sino pa ba yung mga nasa dyan, binabati ko lahat kayo, pagpapal na. Si Cass, o si Ate Merlin. Sino ba yung isa? Yung sa katabi ni Ate Merlin, sino po yun? Hindi ko makita, wala po ako salamin. Si Divine. Si Divine, no? Si Divine, o sino pa? Mga hindi pa matagal ko lang di nakikita rito, eh. Oo. Si Mika. Si Mika. No?
Si Ate Net. Sino pa? Ano ba pangalan ng kapatid ni John Paul? Ah, oo, pasensya na, medyo tumatanda na, nakakalimutan na mga pangalan, no? God bless po, na-invoke ko yung blessing ni Lord sa inyo, no? Masigasig kayo. Ayan, isang halimbawa ng pagiging masigasig sa Panginoon. Kahit nakikinig, puri ng Panginoon, no? Isa pong ano yan, isang halimbawa ng pagiging masigasig sa Panginoon. Kasi ano nga maraming pwedeng gawin. Maraming pwedeng gawin eh. Pero ibinigay nyo ang oras nyo sa pakikinig o sa pagbabahagi o puri ng Panginoon sa grace yan, no? Pagiging masigasig ninyo sa ating Panginoon, no? Puri ng Panginoon, no? Praise God, no? Ito rin, masigasig din to ano to? Si Min. Ano pa pangalan niya? Si Min. Kilala niyo po to, hindi? God bless you, no? O ikaw si Brother Min o si Sister Min, no? Sige po, may nakakita. Kilala ni Bishop Lito. Ito po, ang huwag nating kaligtaan, Opo. ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Pakiulit po, pakiulit. Maganda yan eh. Maganda sa Tagalog bisan kaysa sa English eh. Sige po. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Opo, no? Bishop, maganda rin sa English. Bishop, ano po? Sa English. Sa English, maganda rin. Do not neglect to do good and to share what you have. For such sacrifices are pleasing to God. Opo, Opo, part po ng pagiging natin, zealous for the Lord, pagiging masigasig natin, no? Huwag natin, panghinaan ang paggawa ng kabutihan. Kasi minsan nakapanghina gumawa ng kabutihan, no? May mga panghinaan tayo. Sabi ng salita ng Diyos. Ito, salita ng Diyos to eh. No, hindi po natin salita to. Hindi po salita to ng mga nagbibigay ng inspirasyon, mga motivational. Hindi po. No, ang Diyos mismo nakasalita. No, huwag kayong manghihina sa paggawa ng kabutihan at sa pagtulong sa kapwa. Huwag kayong manghihina. Sapagkat ang mga ganyang sakripisyo ay kalugod-lugod sa Diyos. Gusto po nating i-please si Lord eh. Gusto natin, ayun na po purpose natin. Hindi po natin kailangan ng mga picture taking na kunya magka-cut ng ribbon, mabalita sa dyaryo, masasabi sa mga radyo, malalagay sa media. Hindi po natin kailangan yun. Ang mahalaga, gumagawa tayo ng kabutihan at tumutulong sa atin sa kapwa, isang sakripisyo na kalugod-lugod sa Diyos. Okay na yun kay Lord. Okay na rin sa akin yun. Okay na rin sa akin kahit di malaman ng ibang tao. Mahalaga, malugod ang Panginoon. Bishop. Opo. Minsan po, di ba, dumarating sa buhay natin yung parang, sabi nyo nga kanina, di ba, parang napapagod kang gumawa ng kabutihan. Lalo na kung feeling mo, hindi naman natatapatan o na... Opo. Pero sabi nga, kasi parang nagkaroon ako ng dialogue nung araw na lahat na nga ginawa ko, ganyan. Parang sayang naman, ganyan, hindi nakikita, ganyan, nasasaktan pa rin, ganyan. Pero sabi nung, parang si Sister Lilian yata, sabi niya sa akin, do not give up the habit of doing good. Sabi niya, kasi walang kabutihan ang nasasayang sa mata ng Panginoon. Amen. Ayan po, madadala natin sa langit. Di ba? Lagi natin kasabihan, di ba? Pag may namatay, yung kayamanan, di umadala sa langit. Totoo. Pero may madadala ka sa langit. Yung kabutihan na nagawa mo. Good works. Oo. Kasi ayan po yung magadala sa iyo sa langit, no? Yung kabutihan, no? At ayan kalugod-lugod. No, kaya ito pong salita ng Diyos, hingi tayo ng pag natalamig tayo, nanghihina, hingin po tayong grasya. Kasi habang nalulugod ng Diyos, binibigyan naman tayo ni Lord ng joy. Magaling si Lord dyan. Hindi naman tayo, ayaw naman ni Lord na pahirapan tayo. Tapos, hindi. Gusto ni Lord sa pagbakit natin, pagtulong sa kapwa, binibigyan tayo ni Lord ng joy. Yung mga spiritual na binibigyan ni Lord sa atin. Of course, binibless tayo materially ni Lord.
Pero mas importante, binibigyan tayo ng spiritual joy, spiritual peace, no? Spiritual comfort na binibigay ni Lord sa atin, no? Kaya itong gathering ito, kaya nasa ang letters of the Hebrews yun. Nung kaya sinasabi ni Saint letters of the Hebrews, palagi ko Hebrews ano yun, pakicheck ko Bishop Tito, yung ni na huwag kayong titigil for your meeting. Palagi ko Hebrews 10 yun, 17 o 27 ha. Ayon tungkol po sa community? Oo, na huwag kayong manghihina. Sige, sabay-sabay po natin hanapin yan. Palagi ko sa Hebrews 10 yan, hindi ko lang maalala ngayon, no? Tapusin natin, no? Saan ba nakalagay yan? Paki-check po, no? Kung saan na huwag tayong manghihina sa pagdalo ng O yan. Hebrews 10:25. Hebrews 10:25. Hebrews 10:25. English sa Tagalog po. Hebreo 10:25. Hebreo 10:25. Sa English, Hebrews 10:25. Siguro ito last point ko para bago kayo mag-share, no? Sige pa. Tagalog po. Tagalog po. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Yun, ang ganda, no? Pakiulit po. Huwag tayong Huwag daw kaliligtaan po ang pagdalo sa mga pagtitipon. Gaya huwag kaligtaan. Ang pagdalo sa mga pagtitipon. Opo, Gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, nakasanayan ng iba, hindi na umaten. No? Pero tayo, kita nyo, no, nung nag-umpisa itong Christ Family Prayer Group, kahit na 3 lang, diretso lang tayo. Pero iba rin po nagagawa pag nakakapagbigay na kasyan. Kaya minsan sinasabi ko sa ibang tao, kahit na hindi ka mag-share, umattend ka lang. makinig. Kasi nagbibigay ka rin ng encouragement sa pag-attend. Parang dilim po yan sa dilim. Madilim. Pero nagbibigay ka ng isang kandila. May joy ka pa, nakita mo marami kayo. Kung makita mo, wala o isa lang kayo. Pero tuloy pa rin kayo. Pero malaking bagay yung yung community. Halimbawa, sa pagdalo ng Armor of Faith, no? O yan, dami lang. Nakakait-kapit yan. No, huwag kaligtaan ng pagtitipon. Mga iba nakaugalian na hindi mo na ako mahalaga dyan Wala mo na akong say, hindi mo na ako importante. Importante ang bawat isa kasi member ka ng body of Christ. Ang bawat isa ay miyembro ng katawan ni Kristo. Kaya mahalaga bawat isa. Hindi mahalaga yung magaling magsalita, magaling mag-share, magaling mag-quote ng scripture. Hindi. Ang mahalaga ay ang bawat bahagi ng katawan. Kahit tahimik lang siya sa meeting, wala siya makapagsalita, wala siya makontribute. Pero yung presensya niya ay yung kasi ang halaga doon na ang katawan ni Kristo ay nagtitipon. No? Ayun po yun. Ayun po halaga. Okay lang. Marami naman nakatit kahit wala ako. Okay lang. No? Wag ganun po ang Kasi sabi ng salita ng Diyos, importante ka at lalakas ang katawan ni Kristo. Sa English muna, English din. Okay. May nakabasa ng English? Bishop. Okay po. Bishop, basahin ko. Opo. Not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Oo. Mas maganda sa Tagalog. Opo, mas maganda sa Tagalog dahil ano po yan, alam mo, sa pagdating ng Panginoon, maaaring ang pagdating ng Panginoon kasi, pwedeng second coming of Christ, pagdating ng Panginoon, pag namatay na tayo. Kasi pag namatay ka na, dumating ang Panginoon sa buhay mo, no? Kaya kay Father Jesse, dumating na ang Panginoon sa kanya. Nag-second coming sa kanya, namatay na siya, no? Ngayon sabi ni Lord, hindi pa ako dumarating dyan, second coming ko, huwag niyo kakaligtaan na magtitipon. Ito sabi ni Jesus to
So yung ano, ang sinasabi ko sa mga ibang kaparian, huwag kayo ma-discourage kung wala. Okay. Kasi para din sa kanila to, pag hindi sila dumalo, akala wala sila mawala. Mayroon. Spiritually may mawala sa'yo. Maaari manghina ka, maging matamlay ka sa pananampalataya. Kaya may effort tayo. May effort. Kaya kung wala talaga napakahalagang ibang gagawain, gawin mo natin dumalo. Kahit na nakakainan lang kayo, nakikwentuhan lang kayo. Ganun yan eh. O di ba, nung dati, di ba, nung pag-Christmas doon tayo kay Father Jesse, wala mo tayong ginawa doon sa baras dati nung Christmas eh. Celebration ba ginawa natin ron? O, kumain tayo ron. Tapos nag-contest tayo, naglaro-laro tayo. Kasi community, the body of Christ yun eh, the body of Christ. Ganyan din po siguro sa San Martin de Porres Church. Mag-almusal lang kayo, magkakasama, okay na yun. Ha? At ang almusal nyo, itlog o noodles o hotdog. Ang mahalaga may community. At ayun ang gusto ni Lord. No, yung katawan ni Kristo ay lumalago sa no? At may concern sa bawat isa. Ganun lang po yun eh. Siguro hanggang doon po muna. Bishop, baka Pa- meron kang gustong Baka, magtanong o oh, mag-share. sige, gusto magtanong, mag-share. Sige po. Parang Sige po. tumataas si Sister Arlene kanina. Sister Opo. Arlene, Tatanong ka, Sister Arlene? Wala po akong tanong pero nagpapasalamat ako kay Bishop at sa community dahil na-welcome ako dito. Ang dami ko pong natutunan, Bishop. Praise Jesus. you're always Sharing na lang po Sharing po siguro. ako. Ay, sorry. Meron na po. Brother Alvin. Sige po, tayo Sige muna po, po, go ahead. sister. Sige po. Ang konting sharing ko, tama rin po si Bishop no? Yung everyday po na sa social media, naging kahit po before pa, naging habit ko yung pag-share ng gospel everyday. Oh, praise So, Jesus. akala ko naman po, wala naman na masyadong nagbabasa. Pero pag ko na-meet ako mga tao, hey Arlene, thank you sa everyday gospel reading mo kasi nagbabasa ako. Kahit pala hindi sila nagpaparamdam, hindi sila nagla-like, nagbabasa po pala sila. Maraming salamat po sa Panginoon pag ganun. Tama Salamat po, yan. Bishop. Thank you. Thank you, Sister Arlene. Sister For Arlene, hearing the word of God. baka pwedeng extend mo na yung sharing mo ng gospel everyday sa Christ family. Sige po, nga, sister, lang po ako. Oo, malaking bagay po yan. Oo. Sa page niyo po, sister. Opo, Sa page. invite na lang po Sige po. namin. Salamat, sister. Okay, thank you, wala thank you po po, ano Sister man. Arlene. God bless po sa lahat. Praise God. Si Arlene. Bishop, meron lang akong gusto itanong, although nasagot na ninyo doon sa Hebrews 13:16 yata yun. Opo. Paano, Bishop? Kasi hindi ba pag minsan, para sa kasi hindi ba pag minsan nagkakaroon tayo ng sinasabi nilang spiritual dryness? Opo, oo. O sinasabing spiritual indigestion. Opo, Diba? oo. Tanghali, hapon, gabi, araw-araw. Kapag dumarating yung mga bagay na yun, hihingi tayo ng grace ni God, sabi niyo, para magkaroon tayo ng joy. Pero paano kung temporarily, wala namang pahinga eh. Pero Bishop, bago mo sagutin yan, pinaparating pala ng God's beloved din. Ang ganda raw ng homily ninyo. Oh, praise Jesus. Diba si Charlie? Ang ganda raw ng homily ninyo. Maraming Yes salamat. po. So Bishop, ano ang mga dapat o paano ang dapat namin gawin pagka nagkakaroon kami ng spiritual dryness or spiritual indigestion, which is normal sa mga tao na katulad namin. Pero sa inyong mga kaparian, siguro hindi dumarating. Normal po yan, yung spiritual dryness, no? Kasi ang kalaban natin, Satanas, dalawang factor po yan. Yung una, dinidiscourage ka ni Satan para magkaroon ka ng malalim at intimate relationship with God. Kaya ka dryness, no? Isang point din ng dryness, work din po ito ng Holy Spirit. Para yung pagmamahal natin kay Lord ay hindi naka-base sa feelings. Gusto ni Lord, whether you feel it or not, you keep on loving and serving Him.
So, ayun po yung purpose ng ano rin, dryness, no? Inaalis tayo, Lord, sa mga feelings na naka-base tayo, na dumadalo tayo, o mahal natin siya sa mga apostolate natin kung naramdaman natin. Pero kung hindi natin naramdaman, bumaba ang ating commitment sa Kanya. So doon, nagiging clear na because by the act of the will, ginugusto natin kahit iba pakiramdam natin, tuloy-tuloy tayo. That is pleasing to the Lord, no? Pangalawa, yung spiritual indigestion, pag marami naman stop niyo na. Kasi yung spiritual mga talks, yan, dapat mag-sync sa atin. Minsan pag marami, hindi nag-sync. Ako minsan ginagawa ko, ang dami ko pinapakinggan sa YouTube pag ganadong-ganado ako, no? O kahit na alam ko na, kasi nai-refresh ako eh. No, ni-refresh ako ni Lord through panood. Pero pag masyadong too much na, ang ginagawa ko, nagiging silent na lang ako. Tapos nagpe-pray ako. So, ayun po yung para maiwasan po yung ng spiritual. Kaya yung ginagawa na po to 1 hour lang. Tapos yung mga topic po rito, kaunti lang. Kasi hindi po natin madadigest to eh. Kasi limited tayo, may weakness tayo. No? So yung mga napag-usapan natin dito, mapansin nyo, yung mga pinopost ko rito sa mga talks natin pag Wednesday, sandali lang, except yung 7 last word, nag-request si Brother Aldrin, no? Na inabot ng 50 minutes, no? Pero otherwise, mga pinopost ko lang mga 10 minutes lang. Kasi mahirap po ma-digestion, no? Kung kain, isang bandihado pat, binibigay sa isang bandihado. Kahit na masarap, hindi mo na ma-enjoy kasi isang bandihado ibigay sa'yo eh. Pero kung ibigay sa'yo portion, maganda. No? So ganito rin po yung mga topics, kaya yung mga retreats, ang topic lang minsan mga 15 minutes, 20 minutes lang, no? Kasi otherwise, nagkakaroon tayo ng parang indigestion. Nagkakaroon ng blockage na because of our limitation, because of our weakness, no? Hindi rin kaya natin mag-concentrate sa ganung bagay. Oo. Thank you po. Kaya may mga icebreaker din eh. Thank you, Sister Emily. Oo, kaya may mga icebreakers po. Diba, sa mga retreats. Opo, si Brother Alvin. Oo. Sa mga games. Brother may mga Alvin. Magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi po. Puri ng Panginoon sa kagalingan ng inyong asawa po sa kanyang operation. Praise Jesus. Salamat po sa inyo lahat sa panalangin nyo. Naalala ko lang po yung na net time po na dumating na kasi po talagang nagse-serve po din ako sa simbahan ever since po. Anak. Sabi po ng mga natanong ho ko ng aking mga, sabi sa akin ng aking mga anak, bakit lagi ka sa simbahan? Yun din, ganun din po yung wife ko. Sabi ko, hindi ko di alam. Ang sagot ko, hindi ko di alam, pero may hinahanap akong parang kulang sa buhay ko na alam kong sa kanya ko na matatagpuan. At sabihin ko man sa inyo kung ano man yung feeling ko, hindi nyo mararamdaman dahil hindi nyo nararamdaman. Bakit di nyo subukan? Sabi ko. Doon po nag-start na naging po yung mga anak ko, naging dalawang anak ko ng lalaki, nag-altar server, si Mrs. po, tsaka isang anak ko, lecture commentator, isa po choir. Kaya po, isa po, nagkakasabay-sabay po kami sa isang mass, kaya sabi ko parang ang sarap ng feeling ng ganun, parang blessed na po. Tapos po, dumating po yung time na ito na nga po, lagi ko pong yun po yung pinanghawakan ko sa buhay ko yung sinabi ni God na unahin mo ko at ako na yung bahala sa kasunod. Di kita pababayaan. Kaya po yun yung sinasabi ko. Sabi niya, pagpapalain ko hanggang sa salinlahi mo. Kaya nga po nakalulungkot na para po ito sa maging inspiration po sana sa mga kabataan, lalo po sa Martin de Porres, salute po ko sa mga kabataan dyan na maisabuhay niyo po ito. Ngayon po, ang struggle ko po, maging continue po yung pagpapala ng Diyos sa buhay po namin. Kaya po ini-encourage ko yung mga anak ko, lalo na po yung mga anak kong lalaki na may edad na rin po sila, mag-lay minister. Ganyan din po si Mrs. dahil
pwede naman po sa amin, pag mag-asawa, pwede mag-lay minister. Bagamat maraming balakid, sa buhay ko po, napatunayan ko po yun lahat po ng balakid. Kung talagang uunahin po, bibigyan mo po siya ng daan. Gagawa't gagawa ng paraan ng Diyos para may sakatuparan mo yung nais mong gawin para sa Kanya. Kasi po, pagmula po ng kabataan ko, talagang bata pa lang po ako, Legion of Mary, Black Rosary, nakapagturo pa nga po yata akong katisismo noon. Hanggang sa magbinata po ako, lumaki po akong choir. Hinangad ko po magpare pero hindi po ako doon. Hiningi ko po sa Diyos yung aking mapapangasawa na alam ko pong binigay niya sa akin. At dati po talaga parang walang direksyon yung buhay ko. Tingin nga po sa akin na ako man sa sarili ko parang tingin ko dahil wala akong hilig mag-aral. Vocational po yung natapos ko. Pero sa lahat ng pagpapala niya po, nagulat po ako na sa buhay po namin ngayon, yung tinatamasa po namin, sapat, siksik liglig para na rin po sa kalalagayan po namin. Pagpapasalamat po sa kanya. Kaya po yun, lagi ko pong ini-encourage lagi po yung family ko, mga anak ko, na ituloy po nila na wag matapos po yung biyaya pong yun hanggang sa mga inapo ko na po. Kaya nga po yung idadagdag ko rin po yung sinasabi pong kung ano po yung itinanim ng mga magulang, minsan yung mga anak ang nag-aani. Masama man o mabuti, mga anak ko po na po yung nag-aani. Tapos po yung pong nabanggit po ni Sister Jessica, ni Mare, na sabi nga po ni Father Dave, kung mabuti sa iyo ang tao, maging mabuti ka. At kung masama sa iyo ang tao, mas lalo ka maging mabuti sa kanya dahil yung ka, talagang mabuting tao ka. Hindi yun dahil sa kung ano siya, nakikibagay ka lang, kundi talagang tunay na mabuting tao ka. Kaya po sa mga kabataan, tuwing makakakita po ako, dyan po sa amin po dito sa parokya, lalo po yung sa mga choir, mga altar server. Kasi po, seminaryo rin po ito ng pare, St. Vincent de Paul. Yung mga nagbubukasyon po. Kaya po, nakakatawa po makita yung mga kabataan. At sana po, yun nga po, yung panalangin nyo, yun din po yung panalangin ko na lagi. Maisama po natin yung mga kabataan. Kasi po, nagiging dahilan nila trabaho. Pero kundi po, sa buhay ko po, lagi ko pong binigyan daan yung binalansi ko po sa trabaho. Lagi ko pong binalansi sa trabaho, sa pamilya, na hindi ko po siya iniiwan. At yun po ang pinaka-pangako niya na talaga kung prove ko po sa buhay ko, hindi niya po ako iniwan kahit kailanman, yung pati po yung family ko. Kaya po sa lahat ng kabataan, sa buhay po natin po yung sabi po, yung nga pong isang panalangin, napakalaking bagay po yan. Yung hindi po mararating ng ating salita, hindi mararating ng ating gawa, mararating po ng ating mga panalangin. Salamat po. God bless po. Praise God, oo. God. Thank you, Father. Thank you po, Brother Alvin. Isang halimbawa po yan ng kung paano ginamit ng Lord ang inyong paging masigasig sa Kanya, ang buong pamilya niyo po ay nadala niyo. Puri ng Panginoon. No? Siya pong halimbawa yun ng naalala ko na pangalan ni kapatid ni John Paul, si Paulo. God bless you, Paulo. God bless you. Oo. Puri ng Panginoon at kumikilos siya sa inyong pagkasama dyan. Praise God. Oo. Ano po, 3 minutes na lang. Baka mayroong gustong humabol sa San Martin. May 3 minutes pa po tayo. 2 minutes na lang. Ako pwede. Ay, sige. Go. Magandang gabi po sa inyo lahat. Gusto ko lang i-share, alam naman natin na lahat tayo humahawak na cellphone. Anywhere, everywhere. I-share ko lang yung ginagawa ko na while I'm on the subway or nasa bus, pwede natin i-download sa cellphone natin yung Bible reading every day. So, kumbaga sa early in the morning, at least, nagbabasa na tayo ng Bible dito sa cellphone. Na at least,
sa umaga pa lang, nare-receive na natin yung words of God na nagga-guide sa atin para sa daily natin, yung mga temptation, at least umaga pa lang, nire-remind na ni Lord, ito ko. At least, di ba, malaking bagay na nakakatulong sa pang-araw-araw natin buhay. Yun lang po. Oo, maganda po. Konkretong ano po yan. Konkretong suggestion, no? Na may mga cellphone tayo, magamit na po natin talaga yan sa Word of God. Thank you po for your sharing, sister. Closing prayer po, Bishop. Blessing you. Sige po, no? Lord, alam po namin na patuloy nyo kami binibless. Kung aming prayer group, San Martin de Porres Church Armor of Faith Prayer Group, community ni Brother Adrian, Sister Karina, ang Christ Family Prayer Group at lahat ng mga mahal namin sa buhay. Panginoon, tinataas po namin ito para sa iyong pagbasbas. The Lord be with you and with your spirit. May Almighty God bless you with every blessing of heaven and earth in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you, God Lord. bless Thank po. you, God Bishop. bless. Thank you. God Thank you, bless. Sister Salamat po sa Arlene. lahat. Thank Bishop. you. Thank you. God bless. God bless God us bless. all. Yes po. Purihin ng Panginoon, ha? Thank you. See you God bless po. next Wednesday. Okay po, sila Ate Baby, Ate Edith, ha? God bless po. Sister Emily.